Tiniyak ng Senado sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na isusulong nito ang paglalaan ng karagdagang pondo para sa susunod na taon upang mas mapalakas ang mga operasyon ng depensa ng bansa. Pagkatapos ng malawakang deliberation, inaprubahan ng Senate Committee on Finance ang 2024 na iminungkahing budget ng DND, kabilang ang binagong AFP Modernization Program na subject to possible budgetary adjustments. Ang iminungkahing budget ng DND ay muling isusumite sa plenaryo ng Senado para sa deliberation at pag-aproba. Nagpahayag ng buong suporta si Senate President Juan Miguel Zubiri sa pagsisikap ng defense sector na ipagtanggol ang bansa sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Dahil dito, nangako si Zubiri na tataasan ang budget ng DND at AFP para sa susunod na taon para sa mas pinataas na mga kapabilidad sa pagdepensa ng bansa. Ayon sa senador, kung talagang gusto nating ipagtanggol ang ating bansa at ang ating mga karagatan, dapat suportahan ang kanilang budget lalo na sa defense spending. Sa kanyang presentasyon, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang DND ay naghahanap ng kabuuang 229.9 na bilyong piso na pondo sa ilalim ng 2024 National Expenditure Program. Nagpresenta si Teodoro ng 12% na pagtaas kumpara sa 204.5 na bilyong piso DND budget na inilaan sa ilalim ng 2023 General Appropriation Act nito. Sa budget, makakakuha ang AFP ng 221.6 na bilyong piso, na hahatiin sa mga pangunahing service unit nito kabilang ang Philippine Army, Philippine Air Force, at Philippine Navy, gayon din ang General AFP Headquarters at AFP-wide Service Support Units. Ang DND ay makakakuha ng 1.2 na bilyong piso habang ang natitirang 7 na bilyong piso ay mapupunta sa mga civilian bureaus, tulad ng Government Arsenal, Office of Civil Defense, National Defense College of the Philippines, Philippine Veterans Affairs Office, at Veterans Memorial Medical Center. Sinabi ni Teodoro na ang DND ay unang humiling ng 115.1 na bilyong piso para sa AFP Modernization Program ngunit nabigyan lamang ng 50 na bilyong piso. Samantala, binigyang diin ni Senador Joseph Victor Estrada ang mabilisang pangangailangan na mabigyan ang AFP ng mga makabagong asset upang maprotektahan ang integridad ng teritoryo ng bansa, dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea. Sa kasalukuyan ayon sa kalihim, humigit kumulang 10% ng proyekto ang kailangan matapos sa Horizon 1 habang 51 sa 97 na mga proyekto ay natapos na sa Horizon 2 kung saan ang ilang mga proyekto ay isasagawa sa ilalim ng Horizon 3. Kailangan aniyang strategize ito dahil baka hindi na valid ang paradigms para sa Horizon 2. Ang Horizon 3 Nanograms Military Modernization Program ay nakatakda sa 2023 hanggang 2028 habang ang Horizon 2 ay mula 2018 hanggang 2022 at Horizon 1 ay mula 2013 hanggang 2018. Ang lahat ng mga ito ay nakatuon sa pagkuha ng mga kagamitan at mga platform ng armas na magbibigay sa AFP upang may sagawa ang kanyang mandato sa pagtatanggol sa ating teritoryo. Isang executive session ang isinagawa kasama ang DND matapos ang pag-aproba ng panel ng Senado sa panukala nito upang talakayin ang ilang mga pagsasaayos sa pagpopondo, partikular ang mga inilaan para sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Binigyang diin ni Zubiri na hindi siya papayag na mabuli ang Pilipinas. Nagbigay din ng pahayag si Senator Ronald De La Rosa para sa pagtaas ng intelligence funds ng DND at AFP para sa surveillance at reconnaissance asset.